Kung nakita nyo, 3 kami dito. Tumulong pa po sila. At least naman po, yung market nila yung yung tanim ng mga yung tanim ng mga farmers. Kasi mahirap po yung magtanim. Napaiyak na lang si Girlie kung paano nila mapapaubos ang kanilang tone-toneladang aning repolyo. Ang presyo kasi nito sa La Trinidad Vegetable Trading Post, bagsak presyo pa rin na naglalaro sa 4 hanggang 9 na piso kada kilo. Halos walang diferensya sa 2 hanggang 10 pisong presyo noong nakaraang linggo. Bagamat walang kasiguraduhan, lumawas sila mula Bugyas Benguet kasama ang kanyang iba pang kamag-anak na magsasaka sa Baguio City para mano-manong ibenta ang kanilang ani sa gilid ng kalsada. Wala na pong mga buyers doon po. Kaya kailangan naming punta dito sa Longlong, sa may Stone Kingdom para at least naman po may bibili po, para may babalik sa mga farmers po, ganun. Kasi ang hirap po magtanim ng repolyo, mga abot ng 3 months, 4 months, ganun. Tapos wala pong babalik sa kanila. Para mabawi lamang kahit papano ang kanilang gastos, binebenta nila ito ng 15 peso kada kilo. Bagamat lugi, kailangan nila itong tiisin magkaroon lamang ng sapat na kapital para sa susunod na taniman. Ilang months na pong ganito, wala namang pinagbago, pabagsak na pabagsak hanggang sa wala ng buyers. Hanggang sa mga farmers na yung nag-initiate na, sige, punta na lang kung saan-saan para lang mabenta. Mahirap po yung magtanim. Itatanim mo, tapos alagan mo hanggang paglagay, tapos wala pa lang babalik sa farmers. Ganun, ang hirap po. Gaya nila Girlie, sa Baguio City rin nakipagsapalaran ang magsasakang si Princess mula ring Bugyas Benguet. Halos 2 araw na nilang pinapaubos ang kanilang ani, pero dahil sa tumal ng bentahan, nagsimula ng malusaw at magbitak-bitak ang mga ito. 2 po. Oo, minsan po pag malalaki, 1.50 pesos po, ma'am. Hindi po nabibili, ma'am. Sabi nila, backbone of the society ang farmer, pero bakit parang hindi natututukan, ma'am? Kahit yung mga DA, wala. Ang ganitong problema, maglilimang buwan nang iniinda ng mga magsasaka sa Benguet. Anila, bagamat nakailang pangako na raw ang gobyerno, tila napapako naman daw ito. Noong nakaraang buwan, bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para siyasatin ang sitwasyon ng mga magsasaka sa Benguet at naghatid ng iba't ibang tulong. Tignan natin, hinanapan natin ng paraan. Kaya unang-una, binaba natin ang presyo ng diesel ng 10 piso. Tapos yung mga charges ng mga local government, winave na muna. Tapos tinanggal na rin natin ang toll fee para sa mga truck na bumababa. Humiling na ng budget si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. para sa pamamahagi ng ayuda sa mga apektadong magsasaka. Para matulungan palalo ang mga magsasaka, ilang LGUs na ang direktang nakipag-ugnayan sa mga magsasaka sa Cordillera para maibenta ang kanilang mga ani. Sa ngayon, inaantay pa rin ng mga magsasaka sa Cordillera ang pangakong fuel subsidy ng Department of Agriculture. Angel Arquero, RNG News.